Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa controversial na issue na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na sa ngayon ay hindi pa umuusad sa Senate. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Sa pahayag ni Senate President Francis Escudero para mag-convene ang Senado bilang impeachment court, kailangan na ang Senate ay nasa session. At para manumpa ang mga senador bilang impeachment judges, kailangan na sila ay may session. Alam naman natin na hindi natalakay ang nasabing impeachment bago nag-adjourn ang Senate dahil ipinasa ng House of Representatives ang articles of impeachment immediately before nag-adjourn ang Senate. Ipinahayag ni Senate President Escudero na sa June 2nd matatalakay ang nasabing impeachment. Kapag ganito ang mangyayari, malamang na gahol na sa oras at hindi na matatapos ang pagdinig sa nasabing impeachment ng kasalukuyang Senate dahil matatapos ang termino ng 19th Congress sa June 30. Paano kung hindi pa tapos ang pagdinig sa nasabing impeachment? Maaari bang ipagpatuloy sa 20th Congress ang nasabing pagdinig sa nasabing impeachment? Naniniwala si Senate President Escudero na maaring ipagpatuloy at desisyonan ng susunod na Senado ang nasabing impeachment. Yun ang aking paniniwala. Bakit? Ang Amerika kung saan natin kinopya yung ating sistema ng demokrasya at Republican government. Yung kanilang Senado, sa pagkakaalam ko, 1/3 lamang ang hinahalal at any one time. May naiiwang 2/3 pa rin. Kaya pwede mong sabihin continuing body talaga yung Senado. Ang Senado ng Pilipinas, 12. So, walang majority, walang quorum ang maiiwan. Subalit, ilang bagay ang nais kong sabihin kaugnay nito. Tingnan nyo na lamang ang mga collegial courts dahil ito'y hindi function ng legislature. Hindi ito typical na bill sa aking pananaw na pagtapos ng Kongreso, i-file mo uli. Pag hindi na-aprobahan, kailangan na-aprobahan uli ng magkabilang kamara. Kahit na-aprobahan sa kamara, dito hindi, simula uli sa simula. Halos lahat naman siguro sangayon. Ito ay impeachment court. Hiwalay sa function ng lehislatura. Pero syempre, kikilalanin ang pagtatapos ng termino ng mga miyembro nito. So ano ang pwede nating ihalin tulad dito? Ang mga collegial courts. Ano-ano ang collegial courts? Sandigan Bayan, Court of Appeals, Supreme Court. Isama mo na yung Constitutional Commission, kabilang ng Civil Service, ang COMELEC. Tanong, kapag kami nakabinbin bang kaso sa mga ito at nagpalit sa tagal ng kaso sa mga korteng yan, ang mga maestrado ng Korte Suprema, maestrado ng Court of Appeals ng Sandigan Bayan, dahil ito ay mga courts of record naman, dinidismiss ba yung kaso o nagpapatuloy lamang? Hindi ba ang sagot ay nagpapatuloy lamang ito? Patuloy lamang yung mga kaso maski nagpapalit ang bumubuo ng collegial court na yon, tulad lamang ng impeachment court. Lalo na court of record din ang impeachment court, kung saan magpalit man, mag-absent man, hindi man mapakinggan ng personal ng impeachment judge, pwede pa rin siya gumawad ng desisyon base sa record na tinanggap ng ebidensya ng impeachment court. Iba naman ang opinion ng isang respectable election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal. Kanyang ipinaliwanag na kapag tapos na ang termino ng Kongreso, tapos na rin lahat ng mga proceedings sa Senate. Opo, naglabas po kayo ng pahayag na kailangang tapusin ng Senado ang impeachment trial ni VP Sara bago ito mag-adjourn sa June 13. Bakit po sa palagay ninyo kailangan? Kasi nasa ilalim ng rules mismo ng Senado na kapag natapos ang termino ng isang Congress, ay tapos na rin, ay suspended lahat ang kanilang mga proceedings. Na ibig sabihin, lahat ng pending matters and proceedings tapos din sa Senado.
at hindi nila pwede itong ipagpatuloy. At kung ito'y may ipagpapatuloy, ituturing na parang bagong kaso yung impeachment na yan na nakapile na dyan sa Senado. Kaya kailangan matapos kagad nila yan kung nais silang tapusin bago matapos ang termino nila sa June 30, 2025. Ngayon, kung yan iaabutin ng second ng panibagong Senado, yung bagong Senado, yung mga bagong miyembro niyan, ay hindi naman nakagapos ang kamay nila kung ano ang ginawa ng lumang Senado. They are not bound by the actions and deliberations ng old Senate. Kaya itong mga bagong senador, abay pwede silang tumutol sa anumang mga proceedings diyan sapagkat sila ay hindi bound by the deliberations or acts of the old Senate. At yan ay meron na rin basihan sa kaso noong Garciliano versus House of Representatives noong 2008 na pinagtibay mismo ng ating Korte Suprema na lahat ng mga pending matters and proceedings sa isang Congress, yan ay matatapos sa nasabing Kongreso at hindi pwedeng iyan ay ituloy sa susunod na Kongreso. Klarifikasyon, opo. Klarifikasyon lamang, Attorney Romy Macano. Ito po ay applicable dito lamang po sa Senado dahil dito po sa mababang kapulungan ay natuloy na nga po at natapos ang pag-aaral sa mga kaso at na-impeach na nga si VP Sara sa mababang kapulungan. Ang sinasabi po ba ninyo na back to zero kapag inabot ng June 13 ay sa Senado lamang? Sa Senado lamang, sa Senado yon. Pero ang mangyayari nga noon ay ituturing na parang bagong complaint yung naisampang kasong yan sa Senate natin. At kapag ka itinuring na bagong complaint yan, maaaring gawing depensa naman ng kampo ni Sara na may violation yan sa one impeachment rule within a period of 1 year. Kaya medyo magiging magulo ang sitwasyon ng nasabing impeachment complaint kapag yan ay hindi natapos sa kongresong ito ng present senators. Kaya sinasabi ko na dapat tapusin nila yan hanggang June 30. Yung sinasabi namang special session na patatawag ng Pangulong Marcos, doon maaari lang matapos yan. At pwede naman silang gumawa ng special proceedings nila dahil sa naiiba nga yung kasong ito at dapat nilang aksyonan yan, bagay na yan pagkat inihain nga yan sa kanila ng House of Representatives. Kung bago na po ang komposisyon ng Kongreso, ang mababang kapulungan, maaari po ba nilang isantabi ang ginawa pong impeachment ng nakaraang Kongreso, itong mababang kapulungan po? Well, depende na yan doon sa liderato ng bagong House of Representatives kung anong kanilang gagawin. Ngunit ang aking sinasabi, kapag hindi natapos yan, magkakaroon ng malaking problema ang nasabing impeachment case na nakasampa ngayon sa present Senate. Sapagkat maliwanag doon sa sinabi ng ating Korte Suprema na yung ang present Senate na yan ay hindi po pwede ang mga ginawa nila ay hindi naman bound o hindi nakagapos ang kamay ng mga bagong magiging mga senador. Sa June 2 pa raw tatalakayin po ang rules of impeachment sa Senado. Sa palagay po ba ninyo sapat na panahon yon? Baka kulangin, Corina, kasi kung June 2, kailangan pa nilang magkaroon ng publication ng kanilang mga rules of procedure na gagawin. Yung publication of rules ngayon ng present Senate, hindi mo pwedeng i-apply yung publication para sa susunod. Yung susunod na Senate, kailangan meron pa ring separate publication. Yun ang sinabi mismo ng ating Korte Suprema doon sa Garciliano versus House of Representatives nung ang kasong yun ay makarating sa Senado. Na napag-alaman na doon sa Senado, hindi nila na-publish yung rules of procedure. Nang ibig kong sabihin sa ngayon, kung sakaling dumating ang bagong Senado sa 2020 after the 2025 election, kailangan magkaroon ng bagong rules of procedure na merong publication. Ay ang publication yan, it will take effect, sabihin na 5 days after publication. Pagkatapos, bibigyan mo ng 10 days sa ilalim ng rules nila, 10 days for Sara Duterte to file an answer. Pagkatapos, the prosecutors will be given 5 days to file an answer. Halos 20 days na ang makukonsumo dyan. Paano pa mga gagawin nilang preparasyon para sa actual trial? So, hindi matatapos yan by June 30 at matatapos ang termino ng mga present members ng Senate. Wala naman pong ipinagbabawal ang konstitusyon sa ngayon o prohibisyon na pwede na nilang talakayin itong impeachment ngayon sa Senado. Well, wala naman pinagbabawal ang konstitusyon sapagkat sa ilalim ng saligang batas, sinasabi lamang doon na ang ating Senado ang may kapangyarihan
na lumitis at maghusga ng isang impeachment case. Kaya depende yan sa Senate. Pero merong sariling rules of procedure ang Senado na dapat nilang susundin. At mapaliwanag nga doon sa Rule 54 ng ating Senate na lahat ng pending matters, lahat ng pending proceedings shall be terminated upon the expiration of one Congress and may be taken up by the succeeding Congress as if presented for the first time. Ayon naman kay dating Justice ng Supreme Court, Antonio Carpio, hindi na continuing ang Senado dahil sa pagtatapos ng Congress. 12 na lang ang matitira sa mga 24 na senators, kaya these 12 senators cannot even elect their officers. Wala ng majority. Ang majority ay 12 plus 1. Hindi kagaya noon, merong continuing dahil nag-elect tayo ng mga senador ng 8 kada eleksyon. Kaya merong natitirang 16 sa mga 24 at ito ay more than majority ang natitirang senator. Sa ngayon, 12 na. 12 ang binubuto natin at 12 ang natitira pa rin. Kaya wala ng majority ang mga natitirang 12. Ang theory ng continuing Senate is that the Senate does not expire unlike the House. Dahil 12. Kasi 12. But yung 12 cannot even elect their officers because you need 13. Dati, it was a continuing Senate because one-third lang. You elect only one-third of the Senate every election. So, definitely more than a majority remain. But ngayon, 12 eh. And 12 is not a majority. So may tulog din yung concept. Yes, yung concept na yun can lose in the Supreme Court. The Supreme Court could say, it's not a continuing because there's no majority. They cannot even elect their officers. You need 13 to elect officers. And the reason for that, that's why in the Senate, every 6 years, they have to adopt all their rules. Every time, after every Senate election, the new Senate will re-adopt all the rules as if all the rules expired. Kung hindi matatapos ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, magkakaroon ng issue. Kung ang susunod na Senado ay maaring ipagpatuloy na dinggin at desisyonan ang nasabing impeachment, maaring aakyat pa itong isyung ito sa Supreme Court kung hindi matatapos at madesisyonan ang impeachment on or before June 30. Mga kaibigan, ano sa palagay ninyo? Kailangan bang tapusin sa June 30 ang nasabing impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Please leave your comment. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye!